Kaya nga po ang tunay na pagiging mapalad ay yung mga anak ni Christ. First should I say, ang tunay na magiging mapalad ay nakabase kung ikaw ay anak ni Kristo. So yan po talaga ang hindi mapapasubali ang katotohanan ng buhay Kristiyano. Meron pong isang talata sa Bible na talagang, sabi nga nila, it really strikes me to the core. Kanina ko po siya nakita at sabi ko, I really need to share this. Okay? Lumabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo yung salitang mapalad. Okay, alam naman natin yung kanyang blessed is the ganito, blessed the ganyan. Pero this one is very different. It concerns believers only. Know what I mean? Believers only. Exclusively for believers ni Jesus ang talatang ito. Hindi na po ba kayo makapaghintay? Tulad niya. Ay, thank you, Jesus. Ayan. So, ang talata po ito ay napakaganda. So, ito po ay ating bubulay-bulay, no? Sa umaga po ito. Ayan po natin. Ito siya. Nandito po siya sa Luke chapter 10. Kita niyo po, no? Luke chapter 10, mga talatang 23 and 24. Hanggang doon. Luke chapter 10, mga talatang 23 hanggang 20. Basahin na po natin. Then he turned to his disciples and said, privately, ayan, he's talking to them privately. Most of the conversations to Jesus sa disciples niya, privately. Pag sinabi ng Bible na privately, it means exclusivity. Okay? They're talking to them privately. They're mentoring them. He's mentoring them privately. He's talking to them privately, teaching them privately. Ayan. Then he turned to his disciple and said privately, blessed are the eyes. Ito yung sinasabi ko. Ito yung salitang blessed ngayon ni Jesus. Sabi niya, blessed are the eyes which see the things you see. For I tell you that many prophets and kings have desired to see what you see and have not seen it, and to hear what you hear and have not heard it. So, ang napakaliwanag po ng banggit ng Bible dyan. Ngayon, bulayin natin. Blessed are the eyes which see the things you see. Literally, noong mga panahong yan, nagkatawang-tawang Diyos si Jesus, nandito siya sa lupa. So si Jesus, nakita po ng personal ng mga disciples. Pero naniniwala ako, meron pang mas higit na kahulugan ang salitang blessed are your eyes for the things you see. Sapagkat sinasabi ni Jesus mismo yung kanyang persona bilang tagapagligtas ng mundo. Siya yung pinakahihintay na Diyos na nagkatawang tao. It's all about His person. Okay? So, blessed are the eyes which see the things you see. Tignan po ninyo ito. For I tell you, sabi niya. Yan. Teka lang po. For I tell you, many prophets and kings have desired to see what you see. Kaya, meron pong libro na kung tawagin, Desire of Ages. Kung tutuusin, si Jesus po yung Desire of Ages. Dinidesire na po siya noon ng mga tao, nung lumang panahon, nung matandang tipan. They're really longing to see the God of glory na magkakatawang tao. Gusto nila makita ang Diyos na magkatawang tao, pero hindi nangyari sa panahon nila. Diba? Appointed time, dumating, nagkatawang-tawang Diyos, pero karamihan sa mga tao sa buong mundo during that time, hindi siya nakilala, kaya pinatay nila siya, ipinako sa krus. Ayan po ang nangyari. Hindi siya nakilala ng buong mundo nung panahon na yon, kaya ang ginawa, pinatay siya ng buong mundo. Namatay siya sa krus, pero nabuksan naman ang salvation sa buong mundo sa kanyang pagkamatay. Sabi niya, the world is created by Him, but the world did not recognize Him, bagkus the world rejected Him. Up to now,
many people are rejecting Him. They don't want to hear His message of grace. They don't want to hear anything from Him at all. Actually, minsan nag-share tayo ng good news, kung ano mga pinagsasabi sa atin. Pero alam po ba ninyo, that's something na nakakapagpaligaya sa ating mga mananampalataya na. Kahit na anong mangyari, we will continue to share Jesus to the world. Amen? Ayun po yan. Tignan nyo, for I tell you that many... Magulo po yung aso. I'm so sorry po. For I tell you that many prophets and kings have desired to see what you see and have not seen it. And to hear what you hear and have not heard it. Marami pong mga aklat sa lumang tipan like Isaiah, Jeremiah, especially book of Isaiah. It's all about the coming of the Messiah, si Jesus, ang Mesias ng buong mundo na darating para tubusin ang buong mundo sa kasalanan, no? Marami ang hula. Kaya alam niyo yung aklat ng Isaiah, they consider it as the fifth gospel. Okay, alam naman niyo yung apat na gospel, Matthew, Luke, Mark, and John. So, ayun po ay mga tinatawag na, alam natin, traditional, well-known gospel, no? At pag sinabi mo kasing fifth gospel, o sinabi mo kasing gospel, it refers to good news. It refers to good news. Kaya, yung Isaiah, kung babasahin mo, bubulahin mo, punong-puno siya ng good news. Dahil napipinto na, nalalapit na ang kaligtasan ng buong mundo. Actually, ang message po ni Isaiah ay sumisigaw siya na ang Diyos magkakatawang tao. Ang Diyos hahagupitin. Itatali ang Diyos sa isang poste, tapos siya po ay hahagupitin. Ang Diyos ay puputungan ng koronang tinik, di ba? Ang Diyos ay magbubuhat ng mabigat na kahoy, at ang Diyos ay mamamatay sa krus. Amen? Natupad lahat yan ng ang Diyos ay naging tao, si Jesus Christ. Okay? At ang buong mundo, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have eternal life. At ngayon po, tupad na po ang mga propesiya. Okay, natupad na po. At ngayon, anytime matutupad na po yung isa pang, actually hindi po ito prophecy, bagkus isa po siyang revelation. Ito po ay ang rapture of the church. Anytime now, it will happen. Okay? Parang piling mo matagal, pero mangyayari po yan. Okay? Kaya doon, we will see Him face to face. Kung sino yung nakita ng mga disciples, ang kung anong itsura ni Jesus nung nakita siya ng mga disipulo, ganun din ang kanyang itsura pag makikita natin siya. He is the same yesterday, today, and forever. Pero glorified body na po siya. Okay? Kasi glorified body na rin tayo kung makikita natin siya. We are all glorified bodies. Kaya, ganun po ang ano. Okay? At, yan. At tayo po ay talagang mahal na mahal ni Jesus. Okay? Ira-rapture po niya tayo. We will live together with Him forever and ever. Wala nang hiwalayan yan, no? Napakabuti ng Panginoong Jesus. The Lord is so good. Nakita natin yung mga bagay na hinahanap ng mga prophets. Yung hinahanap ng buong mundo noong unang panahon, nagpakita na po sa atin dahil born again tayo, nakakilala tayo. Okay? Sabi nga ni Jesus, maski hindi ako nakita, basta naniniwala, mas mapalad yung kaysa sa mga nakakita. Remember kay Tomas? Sabi niya, Tomas, naniniwala ka na ba because you've seen me? Now I'm telling you, blessed are those who have not seen me, but yet believe in me. It's much better than those people na nakakita nga sa Kanya. Nakita nga siya ng buong mundo nung unang panahon, pero nireject siya ng buong mundo. Pero ngayon, mapalad tayo kahit hindi natin siya nakita. Okay, nakiniwala tayo sa Kanya. Although ang ibang mga tao sa mundo hindi pa rin naniniwala, dahil talaga pong ganyan. It will come a time, we will come to know na tayo ang very special sa Kanyang puso sa araw ng rapture. Yes.